Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, tawagin niyo na lamang po akong foreigner lover. Nung college po ako, kapag nakakapanood po ako ng mga gwapong foreigner actors sa mga pelikula, nag-i-imagine na ako ng balang araw ay makakatikim ako ng kagaya nila. Sabi ko sa isip-isipan ko. Pero nagka-girlfriend po ako nung college at nakaranas din sa babae. Pero wala po akong karanasan sa kapwa lalaki dito sa Pilipinas. Fast forward, nakapag-abroad nga po ako sa Europe sa edad na 27. Nag-abroad ako dahil gustong-gusto ko talagang makakita mga nakikita ko sa international films at para magtrabaho at kumita na rin ng sariling pera at para sa family and for the future. Pagdating ko sa Europa, trabaho muna ang inasikaso ko. Isang araw habang papauwi sa tinutuluyan ko, nakakita ako ng isang sinihan na nakasulat ay only adults. Pumasok po ako sa sinihan na yon at naupo ako sa mismong walang tao. Ako'y takang-taka bakit nagsilapitan sa tabi ko ang mga lalaki doon na foreigner. Mayroon sa harap, sa likod at sa magkabilang side ko. Inosente pa po ako noon, lalo na noong nasa Pinas pa po ako ay wala pa rin akong alam sa lalaki kahit sa adult films man lamang. Kung mayroon man akong napanood na for adults ay babae at lalaki lang. Laking probinsya po ako. May itsura daw ako, sabi lahat ng mga nakakilala sa akin, pero parang may something daw ako na hindi daw nila alam kung medyo baklain ako o hindi. So nanginig at natakot ako, Kuya E. Dahil ang gusto ko ay manood lang ng palabas sa araw na yon, ako ay tumayo at lumipat ng upuan. Pero iba naman ang gustong tumabi sa akin. Tumayo na naman ako at pumunta na ako ng CR. Sa may pintuan ng CR ay may mga lalaki na naman na sumunod sa akin sa loob. Kunwari iihi sila pero hindi naman pala. Puro mga European ang mga lalaki doon at ako lang ang Asian. Noon ko naisip na puros lalaki ang nanonood. Walang babae. Ang ginawa ko ay lumabas na ako at umuwi. After 1 week, pumunta na naman ako sa sinihan na yon para manood ng adult film. Pagkaupo ko, nakita ko may mga nakayuko sa mga harapan ng mga nanonood. Ako itong si inosente at ignorante. Na-curious ako ano ang pinaggagawa at nakita ko na kinakain nila ang mga malalaking pups. Ang haba, sabi ko. Biglang may tumabi sa akin at hinawakan ang legs ko. Nanginig ako at nag-init dahil sa mga pinapanood ko na kumakain doon sa mga malapit sa upuan ko. Unti-unting binuksan ang zipper ko at mabilis na nilantakan ang nasa loob. First time ko, Kuya E, na may lumantak sa akin at nasarap pa naman ako at sabi ng foreigner, nice and big. Sabi niya at ngumiti lang ako. Nakipagkwentuhan pa sa akin ng foreigner na yon. Sabi niya, first time mo ba? Tanong niya sa akin. Sabi ko oo at ikaw ang una na lumantak nito. Ngiting-ngiti siya at sabi pa sa susunod, dalhin kita sa ibang sinihan na mas maganda at mas maraming gwapo. Normal lang sa look niya as European foreigner pero hindi siya yung mga ini-imagine ko na pinagpapantasyahan noon sa mga international film actors na gusto ko. After 1 month, bumalik ako sa sinihan na yun at tumabi na naman sa akin ang nakaunang lumantak sa akin at dali-dali na naman niyang pinuksan ang aking zipper. Na-miss ko ito, sabi niya at first time niya rin pala sa Asian. Na-miss ko rin ang makain ng pups. Kaya super standing ovation lang sa akin. Tuwang-tuwa siya pagkatapos at sabi niya lagi daw siyang pumupunta ng tuwing weekend sa sinihan na yon para makita ako. Pero wala raw ako. Nagsabay kaming lumabas at isinakay ako sa kotse niya, Kuya E, at nilibre ako sa fast food. Dinala niya ako sa sinihan na sinasabi niya na mas maganda pero hindi kami pumasok. Ipinakita lang niya. Pagkatapos ng 1 buwan, naisip ko na pumunta sa sinihan na sinabi niya. Nagtatago pa rin ako sa mga kapwa ko Pinoy at kasamahan sa tinitirhan ko. Hindi nila alam na pumapasok ako sa mga sinihan na pang-adults. At yun nga, Kuya E, pumasok ako sa sinihan na yun.
Ang ganda nga, parang bago. Mga bata, ang mga lalaki doon, nakaporma at sosyalin ng dating. Ako'y natayo sa gilid habang mga tao ay abalang-abala sa kakalipat ng upuan o kinaroroonan. Medyo sanay na ako, Kuya E, sa mga alay lakad nila at itong dating inosente, ignorante sa mga kalakaran na ganyan ay nasanay na rin. Bagong paligo ako sa pagpunta ko doon at may pabango pa. Pumunta ako ng CR. May sumunod sa aking macho at malaking tao. Totally black ang suot. Maputi, makinis at nasa 27 to 30 ang edad. Sabi ko, lalaking lalaki at maporma ito, na gaya ng mga nakikita ko sa film. Tinawag ako sa cabin at nagpakipot pa kuno ako, pero pumasok din ako sa cabin na comfort room na kinaroroonan niya. Wala pa akong karanasan sa paglantak at hindi pa ako na pasok, Kuya E. Kaya tumayo lang ako at naghintay na siyang maunang gumalaw. Lumapit nga siya at dahan-dahan na pinuksan na naman ang zipper ko. Nakatayo lang ako at walang kibo at super galit na ang aking paps sa loob ng aking brief. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas mukhang artistahin na itong lalantak sa akin. Nilantakan nga niya at sarap na sarap siya at mas lalo ako. Sinuotan niya, Kuya E, ng goma o lobo ang akin na tumalikod siya. Siya ang naglagay noon sa likuran niya at ginawa ko na nga. Sabi ko, wow, sarap mo. Naungol siya at may kalakihan daw ang akin. Noon ko lang napagtanto na top ako at masaya ako dahil natupad ang inimagine ko noon na ako ang nasa likod ng mga gwapo na gaya ng nasa film na napanood ko. Nagkwentuhan kami ng sandali at tinanong ko, anong trabaho niya? Sabi niya, bouncer daw siya sa isang disco. Marami pa at mahaba pa ang kwento ko, Kuya E. Sa susunod, ikikwento ko ano ang gusto ng mga foreigner na artistahin sa mga Asian. See you next time from Foreigner Lover. Okay, abangan po natin ang kwento ni Foreigner Lover. Okay, muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.